Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, yung first three cards ninyo for today, unang-una, we have Transform. Sabi dito, rise above any situation and become the best version of yourself or best version of you. So, parang ano to, Aries, no? You are going to reinvent yourself or this is like you're going to do some change sa sarili mo on a personal level. So, pwedeng magsisimula muna sa personal level ito, no? And that could also expand towards different areas, 'di ba, ng buhay ninyo. So, yun. But, yeah, this is maganda kasi you are going to rise above any situation, kung ano man yung mga situation ninyo na maaring pinagdadaanan ninyong hindi masyadong maganda, hindi masyadong paborable, you know, parang mag-aano ka, you are going to change it for the better. Maaaring meron ka ditong babaguhing approach, yung ganon, kung paano ninyo nina-navigate ang situations, or maybe there are problems, no, na pinagdadaanan kayo and you are going to solve that problem, yung mga ganyan, no? So, we also have courage. When picking roses, don't fear the thorns. Ayan. So, kasi normal naman sa tao, sa buhay natin, ang nagkakaroon tayo ng mga imperfections, meron tayong mga flaws sa buhay, may mga shortcomings, may mga nagkakaroon tayo ng mga problema, and that's normal, no? That's part of life. That's part of our life's journey. Kaya dapat lang na maging matatag lang tayo lagi. Dapat lang na maging matapang tayo lagi kasi hindi naman natin 'yan pwedeng hindian, 'di ba? Kasi hindi natin kontrolado ang mga 'yan. No, there are situations that we can control and there are situations that we can't. So, okay tayo doon sa pwede nating kontrolin, 'di ba? But how about those problems? How about those circumstances sa buhay na nangyayari na hindi natin makontrol, hindi natin kontrolado, hindi ba? Kaya kailangan na lang na maging matatag tayo, maging matapang tayong harapin ito. 'Di ba? Kasi hindi rin naman 'yan mapupunta sa atin, hindi 'yan dadating sa buhay natin if that is not meant for us. Okay? Kasi 'di ba yung mga problema, yung mga challenges, diyan din tayo nagkakaroon ng lakas ng loob, diyan din nabubuhay, no, yung tibay at lakas ng loob natin. Kaya yun, no, maging matapang tayo lagi, maging matatag, huwag tayong susuko sa buhay, huwag tayong susuko sa mga problema kasi yung mga problema na yan, those are blessings as well, no? Those are blessings, those are opportunities for us to grow, to learn, to thrive, 'di ba? Kaya they are as beneficial as good things, no, na dumadating sa buhay natin. We have beginnings. Don't be afraid to start small. Okay? Kasi lahat naman nagsisimula sa mababa, lahat nagsisimula sa maliit. 'Di ba? Wala namang lumalabas sa mundo na talagang agad-agad successful na. Agad-agad malaki na. 'Di ba? Lahat nagsisimula sa maliit, kaya huwag kayong matakot, no, to start small. Siyempre, lagi tayo magsisimula sa zero, 'di ba? Kaya ano lang, with your lakas ng loob, with your determination, kahit ano pa man 'yan, yan ay mapagtatagumpayan din ninyo, no? Kasi kaya lang, 'di ba, kung hindi kayo magsisimula, 'di ba? Kung wala kayong sisimulan, wala din kayong matatapos. Kung wala kayong sisimulan, wala kayong mararating, 'di ba? Kaya kailangan talaga natin, no, na maging matapang, maging matatag, 'di ba? Na subukan natin or sumubok tayo ng mga bagong bagay, okay? So with this beginnings energy, that could be anything, no? Kung nasisimulan ninyo, o pwedeng yung long time na plano nyo na yan, nasisimulan ninyo,
pwedeng magsisimula na kayong mag-put up ng business ninyo, magsisimula na kayo ng isang relationship, magsisimula kayo ng pandiligaw, baka magsisimula na kayong mag-take action towards towards pag-a-apply ng trabaho. Maaaring magsisimula na kayo na secure ng mga documents ninyo, no, nakakailanganin para kayo ay makapag-abroad, no? So anything na iniisip ninyo, anything na pinaplano ninyo could start now, no? So depende sa inyong sitwasyon. And so good luck sa iyo. So by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also maraming salamat, no, for not skipping the ads. Malaking bagay po 'yan sa akin. And also please click the join button po sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join sa membership. So we have 10 of cups and we have 10 of wands. So this is synchronicity. Aries, meron ditong angel number 1010, no? And this is a very powerful angel number 1010. So I suggest pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng angel number 1010. I-google po ninyo yan kasi there are additional inspiration, there are additional messages na gusto ng universe na mabasa ninyo, na makarating sa inyo. Okay, so definitely 10, no? 10 is ending and beginning, no? At meron tayong beginning energy. So parang naka-align sila, 'di ba? Yung energies na to naka-align sila. Kaya most likely meron talagang merong dito, meron kayong tatapusin, meron kayong isasarang pinto, no? So that you can welcome something new in your life. So with the 10 of cups, this is really beautiful, no? Kasi 10 of cups is domestic harmony, domestic bliss, domestic happiness, napakasayang pamilya, napaka mapagmahal, no, na mga tao ang nandito sa inyong pamilya. There could be contentment, no, fulfillment na mararamdaman kayo. Masaya, maganda ang samahan, may harmony, may love, may understanding, yung ganon. And there is peaceful coexistence. Maganda, mapayapa, ang relationship ng bawat isa sa inyong pamilya. Kaya, yung parang you are going to be feeling secured, no? Emotionally secured, and also kaya kayo din masaya because probably your needs, diba, your wants are already there. Maaaring you are already experiencing everything, no, that you need or you want in life. Kaya mas magiging masayang-masaya talaga. Maaari din, no, na meron ditong pagkikita-kita, reunion, ganyan ng inyong pamilya. Siguro ang iba sa inyo manggagaling pa sa ibang lugar, at magtitipon-tipon kayo soon. So have fun and enjoy. With the Page of Pentacles, this is good luck, no? Merong swerteng dadating, lalo-lalo na sa inyong kaperahang aspeto. Okay? That could be related to pera, that could be related to your to trabaho, career, pag-aaral. Pwede rin dito na merong mga perang dadating because yung mga perang ito could be coming from your hard work, that could be coming from sale of property, yung ganyan, no? So meron ditong opportunity for you to manifest abundance and prosperity, no? So kung ano man itong mga dadating na oportunidad, magbibigay ito or magdadala sa inyo ito ng kasaganaan sa pera. So we also have the 10 of Wands, no? Si 10 of Wands, definitely meron ditong suffering, no, na nararanasan ang iba sa inyo dito. Burdening, exhaustion, sawa na kayo, pagod na kayo, yung ganon. Yung parang it's not that you're giving up because you don't want to do this anymore, but it is because it's taking a toll on you. Yung parang you have sacrificed a lot already in your life. Ang dami mo na sinikripisyo para sa ibang tao. Ngayon, parang iniisip mo na para sa sarili ko naman. Iisipin ko naman ang kabutihan ko. Iisipin ko naman yung well-being ko. Kasi maaari ngang naaabuso ka na dito. Dahil sa kabaitan mo, sinikap mong gawin ang mga bagay na to even if
pagod ka na, even if wala ka ng time para sa sarili mo, that's what happened, no, in the past. Pero ngayon, you are choosing yourself, no? Kaya kung ano man ito, whether this is trabaho, this is obligasyon, responsibility sa family, or sa relationship, regardless kung ano man ang area of life na ito na sobrang nabibigatan na kayo, nahihirapan na kayo, you are going to put an end to that. Okay? Kasi wala namang masasabi sa iyo mga tao sa paligid mo. You work so hard. No? You work your ass off, kumbaga. Pero wala kang tulong na nakukuha sa iba. Maaring hindi pa rin nila na-appreciate din ang ginagawa mo. Yung ganun, no? So, now you are choosing yourself. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.